Nagmula sa middle class na antas ng pamumuhay ang pamilya ni na Erica at Olivia. Kambal na magkapatid. Ganun pa man, magkamukha man sila sa itsura at pangangatawan na sexy, makinis at pinagpala sa harapang bahagi. Ngunit magkaiba naman ang kanilang mga gusto sa buhay. Si Erica ay mabait, magalang, masunurin sa magulang at palakaibigan. Samantalang si Olivia naman mataray at overconscious pagdating sa mga achievements. Ayaw niyang nalalamangan siya ng kanyang kakambal, lalo na sa mga grades sa academics. Palaging nasa top of her class si Olivia at multi-talented. Samantalang si Erica naman ay ayos na sa kanya ang makapasa lamang kahit walang honor. Ang mahalaga, na-e-enjoy niya lahat ng aspect ng buhay. Gaya ng pamilya, mga pinsan, mga kaibigan at ang kanyang libangang pagbabasa ng mga novel. Noong mag-aral ng college ay accountancy ang kurso ni Olivia at naging CPA after makapasa sa CPA licensure exam. Samantalang si Erica naman ay business administration ang kurso at noong makapagtapos, nakapagtrabaho bilang office clerk sa isang maliit na kumpanya. Hindi man sobrang laki ng sahod ni Erica, pero masaya siya dahil pumapasok siya ng 8 a.m. at nakakauwi ng 5 p.m. Saturday and Sunday naman ang kanyang day off, kaya marami siyang oras para sa kanilang pamilya at sa kanyang boyfriend na si Andrew. Si Andrew ay isang freelance sales agent. Nagbebenta ito ng mga sasakyan, condo unit at mga house and lot. Hindi ito pumapasok sa opisina at nagsistay ng 8 to 5 p.m. Basta makapagpadala lang siya ng client ng 2 to 3 times a week. Okay na yon. Sigurado na ang income niya monthly na hindi bababa sa 100,000 pesos sa isang buwan. Samantalang si Olivia naman nakapagtrabaho bilang officer sa isang malaki at kilalang kumpanya. Pumapasok siya ng 6 a.m. sa office at nag-out ng 11 p.m. Maging sa Saturday, whole day ang pasok ni Olivia. At kapag Sunday naman, pumapasok pa rin siya ng 6 a.m. to 3 p.m. Ganoon karami ang task niya sa kumpanya. Bagamat nasa 80,000 pesos ang sahod ni Olivia monthly, halos hindi naman niya naranasang matulog ng 8 hours sa isang araw. At ang makapag-day off ng isang buong araw ay isang suntok sa buwan na pangarap. Isang gabi, magkakasabay na naghahapunan ang pamilya ni na Erica at Olivia. Hindi na nagulat pa si Erica nang laitin siya harap-harapan ng kakambal niyang si Olivia sa harapan ng kanilang mga magulang. Alam mo, Erica, maghanap ka kaya ng mas magandang trabaho, yung mas mataas ang sahod, dahil maliit ang sweldo mo ngayon sa pinapasukan mong kumpanya. Ganon din yung boyfriend mo. Diyos ko, kundangan naman kasi magbo-boyfriend ka rin naman. Bakit yung wala pang permanenteng trabaho? Abay, walang patutunguhan ng boyfriend mong yan dahil hindi naman siya officially employed. Mahabang litanya pa ni Olivia. Sinaway naman ng kanilang mga magulang si Olivia. Olivia, hayaan mo na lang si Erica sa gusto niyang trabaho. Ang mahalaga, sumisweldo siya at nabibili ang lahat ng gusto niya. Wika ng daddy nila. Oo nga anak, mukhang okay naman at kontento itong kakambal mo sa trabaho niya. Kaya pabayaan mo na lang siya. Segunda naman ng mami nila. Napakunot noo si Olivia.
sa tinuran ng kanilang mga magulang. Pakiramdam niya, kinakampihan ng mga ito ang kanyang kakambal. Okay lang, kahit hindi ganon kalaki ang sahod ko. Ang mahalaga, nakakaipon naman ako kahit papano. Bukod pa ron, marami akong oras para samahan sina Mommy at Daddy. Uwi ka naman ni Erica. Napaismid ng harap-harapan si Olivia sa sinabi niya. Alam mo Olivia, si Andrew, kahit hindi regular yung trabaho niya, malaki naman ang monthly income niya at meron din siyang sariling bahay, sariling sasakyan at may savings sa bangko. Kaya wala akong nakikitang masama o disadvantage sa ganyang uri ng hanap buhay. Ang importante, legal at disente yung pinagkakakitaan niya. Malumanay na sagot ni Erica. Sinabi din ni Erica na higit na mahalaga sa kanya ay ang pagkakaroon ng oras sa kanya ni Andrew. Sinusundo siya ng nobyo niya sa trabaho tuwing uwian na. Minsan naman, pumupunta si Andrew sa trabaho ni Erica para ibigay ang pagkaing iniluto o binili para sa pananghalian ng dalaga. Kaya madalas rin silang magkasabay na mananghalian sa pantry ng office ni Erica. Natameme bigla si Olivia. Napahiya ito sa mga sinabi niya sa kapatid. Naramdaman niya ang pagkakaiba nila kung paano ito maging masaya sa maliit na sahod at simpleng posisyon sa trabaho. Kumpara sa kanya na malaki nga ang sahod at mataas ang posisyon pero parang hindi naman masaya. Napatunayan ni Olivia na hindi lang pera ang nakapagbibigay ng saya sa isang tao o relasyon man, kundi ang magkaroon ka ng sapat na oras para sa sarili at sa mga taong mahal mo sa buhay. Bago pa tuluyang tumulo ang kanyang mga luha, tumayo na si Olivia at nag-walk out. Dumiretso na siya sa kwarto niya at doon sa kama, pabagsak niyang inihiga ang katawan. Tuluyan na siyang humagulgol. Na-realize niya na bagamat malaki ang sweldo niya kumpara sa kakambal niyang si Erica, marami naman itong bagay na lamang sa kanya. Tulad na lamang ng pagkakaroon ng boyfriend na mahal ito. Sapat na oras para makabanding ang kanilang mga magulang, sapat na pahinga at hindi masyadong pressure sa trabaho. Kung saan kabaligtaran sa kanya. Samantala, sa kusina naman, nagkatinginan na lang sina Erica, Mommy at Daddy niya na naiwan sa mesa. Pagpasensyahan mo na ang kakambal mo anak, baka pagod lang masyado yun sa trabaho. Alam mo naman, napaka-workaholic ni Olivia. Oo nga Erica, siguro naiisip ni Olivia na mabuti ka pa ay maraming oras para sa sarili mo at sa mga taong mahal mo sa buhay. Samantalang siya, suntok sa buwan kung magawa man niya ang mga bagay na nagagawa mo. Kaya ikaw na ang bahalang mag-adjust sa kanya. Uwi ka naman ng daddy ni Erica. Sa totoo lang, kahit malaki ang sahod ni Olivia, sobra-sobra pa rin ang inggit niya kay Erica. Nakikita niya kasi na kompleto sa pahinga ang kaniyang kambal. Madalas rin itong naipapasyal ang kanilang mga magulang at nadadala sa beach. Halos sa lahat ng post noon sa Facebook, wala siya. Dahil wala talaga siyang oras sa ibang bagay maliban sa kanyang trabaho. Isang gabi, habang naghahapunan, kinausap ni Mang Dennis ang anak na si Olivia. Olivia anak, wala ka pa bang boyfriend? Abay mag-isip-isip ka na at huwag puro trabaho ang inaatupag mo. Hindi ka na bumabata pa.
Huminto bigla sa pagmuya si Olivia habang nagkatinginan naman sina Erica at ang kanilang mommy. Wala pa akong panahon sa love life, Dad. At kung naiinip ka na at gusto mo nang magkaapo, andyan naman si Erica, oh. Himukin mo nang magpakasal na sila ng boyfriend niya. Diretsyong sagot ni Olivia. Ang daddy naman nila ang biglang natahimik. Napaisip ito ng malalim sa naging sagot ng anak niyang si Olivia. Huwag mong masyadong ilaan ang oras at buhay mo sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo, anak. Ang kumpanya ay lalong yumayaman, samantalang ikaw ay tumatanda. Tandaan mo na hindi habang buhay ay makakasama niyo kami ng mami niyo. Makahulugang wika ni Dennis. Hindi na sumagot pa si Olivia sa tinuran ng kaniyang ama. Tama naman ito, pero siyempre, itatago niya ang katotohanan na sumasang-ayon siya rito. Ayaw niya yatang mapahiya siya sa kakambal. Sa katunayan, marami na rin ang nagtangkang manligaw sa isang Olivia Montreal. Mga binatang nagmula rin sa mayayamang angkan, mga professional din, ngunit karamihan ay nire-reject ng dalaga. Madali siyang ma-turn off. Palibhasa, matalino siya. Kapag nagkakaroon siya ng pagkakataong makipag-date sa isang lalaki at nakikita niya na mababa ang IQ nito, nawawalan na agad ng gana si Olivia. Sinisigurado niya na yun na ang una at huling pagkikita nila nung lalaking yon, kahit guwapo pa ito at mayaman. Mas bet niya yung lalaking hindi lang baw ng baw sa kanya. Mas gusto niya yung matcha-challenge siya o di kaya ay yung may sense of humor kausap na lalaki. Lumipas ang 5 taon sa pagtatrabaho, mas lumaki ang ipon ni Andrew na boyfriend ni Erica. Sa loob ng ilang taon nilang pagiging magkarelasyon ni Erica, sigurado na si Andrew sa kanyang sarili na si Erica na ang babaeng gusto niyang pakasalan at makasama habang buhay. Masayang kasama sa buhay si Erica. Hindi ito katulad ng ibang babaeng madrama, materialistic at manggagamit. Siguro dahil kontento na ito sa pagmamahal at atensyong ibinibigay niya sa kasintahan. Aminado naman si Andrew na kasal na lang ang kulang sa kanilang dalawa. Oo, normal na sa kanila ni Erica ang may nagaganap sa tuwing magkasama sila. Mahal na mahal nila ang isa't isa at alam naman ni Andrew na never nag-cheat sa kanya ang girlfriend. Ganoon din naman si Andrew kay Erica. Bagamat uri ng trabaho niya at may itsura at dating naman talaga siya, ni minsan walang naging ibang babae sa buhay niya magmula noong maging girlfriend niya si Erica. Isang plano ang naisip ni Andrew. Gusto na rin niyang lumagay sa tahimik dahil nagkakaedad na rin siya. Nagmamadaling tumayo ang binata at nagbihis. Sumakay sa kotse at pumunta sa isang tindahan ng singsing. May kamahalan ang napiling singsing ni Andrew, pero mahal niya si Erica, kaya okay lang sa kanya ang presyo ng engagement ring na ibibigay niya rito. Umaga, araw ng Sabado, maaga pa lang, nasa bahay na nina Erica si Andrew. Gulat na gulat ang dalaga nang sabihin ng katulong na nasa labas si Andrew. Good morning, babe. Sorry napaaga ako ng punta. Ito nga pala, bumili na ako ng almusal para kina tito at tita. Ito, andalhin mo na sa kusina nyo.
Nagulat naman si Erica dahil 5:00 pa lang noon ng umaga. Kararating pa nga lamang ni Olivia mula sa halos maghapon at magdamag nitong pagtatrabaho. Pinapasok ni Erica si Andrew at pinaupo sa sala. Nagkataon na nanonood pa ng pang-umagang balita si Olivia. Binati ito ni Andrew at tila nahihiyang umupo sa kabilang sofa. "Wait lang babe ha, ipagtitimpla kita ng kape." Uwi ka ni Erica. Pagkabalik sa sala ay may 2 ng tasa ng kape si Erica. Tinanong pa ng dalaga ang kambal kung gusto rin nito ng kape. Ngunit tumingin lang ito at muling binalik sa TV ang paningin. Habang magkatabi sa sofa, tinanong ni Erica si Andrew. "Babe, kilala kita. May dahilan ka kung bakit ka pumunta rito ng napakaaga." Ngumiti muna ng matamis si Andrew sa girlfriend. Pagkatapos ay niyaya niya na ito. Tara, magbihis ka. Pupunta tayo ngayon sa Baguio. Bumalatay ang pagkagulat sa mukha ng dalaga. Maging si Olivia na patingin din kay Andrew at gulat naman si Erica sa biglaang pag-aaya ng boyfriend. "Wow, sure ka ba babe? Hindi ba yan prank?" Seryosong tanong ni Erica. Ngumiti naman ng matamis si Andrew. Kinintalan nito ng masuyong dampi ang kasintahan sa ilong. Nanlaki ang mga mata ni Olivia na sakto namang napasulyap noon sa magkasintahan. Dahil sa inis, padabog na umakyat na sa kwarto niya si Olivia. Naiwan namang nagkatawanan sina Erica at Andrew. Ilang sandali pa, nagpapaalam na si Erica sa kanyang mga magulang. Sa kwarto naman ni Olivia ay nagngingit-ngit ang kalooban niya sa kanyang nakita. Naiinis siya sa dalawa dahil sa harapan pa talaga niya naglambingan ang mga ito. Pero in fairness, sweet talaga si Andrew sa kanyang kambal. Naiinggit siya sa kakambal niya. Napatunayan din ni Olivia na sa loob ng ilang taon, mahal na mahal nga talaga ni Andrew ang kambal niyang si Erica. Sumunod na narinig ni Olivia ang pagharurot ng kotse palayo. Alam niyang nakaalis na ang dalawa. Makalipas ang ilang oras ng mahabang biyahe, sa wakas, narating na rin ni Andrew at Erica ang isang hotel sa Baguio. Pahinga muna tayo, babe. O-order muna ako ng pagkain natin. Tapos matulog muna tayo. And then mamayang dinner sa labas naman tayo kumain. Uwi ka naman ni Andrew. Niyakap ng mahigpit ni Erica ang kasintahan. Nararamdaman niya ang kakaibang ikinikilos ni Andrew mula nang dumating ito sa bahay nila. Maging ang spark sa mga mata ng boyfriend niya, kitang-kita niya. Sa ilang taon nilang magkasintahan, kilala na ni Erica ang kilos ng boyfriend niya. Batid niyang may dahilan ito kung bakit siya biglaan itong dinala sa Baguio. Kinagabihan, simpleng mint green dress ang suot ni Erica. Sa isang mamahaling restaurant sila magdi-dinner ni Andrew. Kinakabahan noon si Erica, lalo pa at palagi niyang nahuhuling nakatitig sa kanya ng matagal ang nobyo. Natatakot siya na baka may nagawa itong kasalanan sa kanya o di naman kaya baka makikipag-break na sa kanya si Andrew. Bagamat hindi naman sila nag-aaway, may mga kwento kasing narinig si Erica na sa isang magkarelasyon ay minsan na-fall out of love ang isa. Mag-aalas 7 na ng hating gabi nang makarating sa isang mamahaling restaurant sina Andrew at Erica.
Dahil weekend noon, kaya halos puno ang restaurant ng mga customer. Nakaramdam ng gutom ang dalaga nang makita ang masasarap na pagkain sa mesa. Subalit, bago pa sila mag-umpisang kumain, nakarinig na ng malamyos na music ang dalaga. Yung kantang alam na alam niya. Ang theme song nila ni Andrew na God Gave Me You. Napakunot ang noo ni Erica. Nagkataon lang bang nagka-music bigla? Samantalang pagpasok nila, wala namang music. Normal pa rin ang kilos ni Andrew na para bang baliwala rito na marinig ang theme song nila. Hanggang sa biglang may lumapit sa kanilang mesa. Sa uniform ng mga ito, empleyado sila ng nasabing restaurant. Kinakabahan at parang naiiyak na si Erica, lalo na nang makita ang mga empleyado ng restaurant na may inilatag na bagay sa kaniyang harapan. At nang kanya itong basahin, tuluyan ng bumagsak ang mga luha niya. Will you marry me? Yan ang mga katagang nakasulat. Nang lumingon siya kay Andrew, lalo pa siyang nagulat dahil nakaluhod na ito sa harapan niya. Habang hawak ang isang mamahaling engagement ring. Isang masigabong palakpakan at hiyawan ng pagkatuwa ang sumunod na narinig ni Erica. Tinanggap niya ang alok ni Andrew at halos hindi na makapagsalita sa labis na tuwa ang dalaga. Sa huli ay nalaman ni Erica na ang iba palang customer sa restaurant na yon ay mga kamag-anak ni Andrew. Ang iba ay mga kaibigan. Salo-salo silang kumain, uminom at nagpakasaya ng gabing yon. Madaling araw na nang makabalik sa hotel ang magkasintahan. Ginugol nila ang sumunod na araw para pagsaluhan ang bagay na noon pa nila paboritong ginagawa. Nang makabalik na sa bahay nila, binalita agad ni Erica at Andrew sa mga magulang ng dalaga na engaged na sila. Hindi naman makapaniwala ang mga ito. Nagpasalamat kay Andrew sina Mr. and Mrs. Montreal na siyang mga magulang ni Erica. Congratulations to the both of you. Saksi kami ng mami nyo sa pagmamahalan ninyo ng mahabang panahon. Maraming salamat iyo sa unconditional love na binigay mo sa anak ko. Ngayon pa lang, welcome to the family. At masaya kami na magiging parte ka na ng pamilya namin. Mahabang litanya pa ng ama ni Erica. Umiyak na rin ang mommy ni Erica. Ganoon din naman si Erica sa sinabi ng kanilang padre de pamilya. Lingid sa kaalaman nilang lahat. Nasa likod lang ng pintuan si Olivia at narinig niya ang lahat. Palihim na naman itong nagngit-ngit. Binalot ng matinding inggit at inis para sa kambal niyang si Erica. Sige lang Erica, magpakasaya ka lang at lubos-lubusin mo na dahil sa huli, paiiyakin ka lang ng lalaking yan. Bulong ni Olivia sa isipan. Nagkunwari siyang walang alam o narinig. Nakatingin sa kanya ang apat nang dumulog na siya sa hapagkainan. Mabuti naman at nagising ka na anak. Nga pala, engaged na itong kapatid mo at ang magiging bayaw mo. Batiin mo naman sila anak. Nakangiting wika ng mami nila. Tila walang narinig si Olivia. Nagsandok na ito at kumain na para bang walang ibang tao sa paligid niya. Napailing na lang ang daddy nila at humingi ng despensa kay Andrew. Sumenyas naman ang binata na ayos lang, kaya kumain na lang sila ng sabay-sabay.
Makalipas ang kalahating taon, nagpakasal na sina Erica at ang boyfriend nitong si Andrew. Katulad ng inaasahan, hindi umattend si Olivia. Idinahilan nito ang pagiging busy sa trabaho at bawal di umanong umabsent. Pagkatapos ng kasal, lumipat na sa bahay ni Andrew si Erica. Natural lang na makaramdam ng lungkot ang mga magulang ni Erica, lalo pa sanay na ang mga ito na siya palagi ang kasama sa bahay. Sorry po, Mami and Daddy. Kailangan ko na po makisama kay Andrew dahil asawa ko na po siya. Pero wala naman pong magbabago. Palagi ko pa rin po kayong bibisitahin at ipapasyal. Emosyonal na saad ni Erica. Niyakap naman ng kanyang mommy at daddy si Erica. Tahimik namang nanunood ang kararating pa lang noon na si Olivia. Walang emosyon na makikita sa mga mata nito para sa kanyang kakambal na lilipat na ng tahanan. Ayun, my loves, awat muna tayo saglit ha. Isusunod din natin agad ang karugtong nito, kaya abangan nyo lang at huwag mainip. My loves, siguraduhin mo na sana nakasubscribe ka na sa akin. Subscribe na, my loves. Libre lang naman yan at mapapasaya mo pa ako. Salamat ha. Take care, my loves, and bye-bye.